Hoy, babae, gising na. Hindi ka donya, ha? Hindi ka tagapagmana at lalong wala kang katulong dito. Kilos na! Magsaing ka na! Nanay talaga. Ano ba? Bango na! Oo, babango na. Aga-aga, daig niyo pa yung manok na putok ng putok. Ano? Ano sabi mo? Wala po. Sabi ko, ganda niyo. Hoy! Good morning, Nay. Nako, good morning ka dyan. Ang bola ka pa. O, sige na, bumangon ka na at magsaing ka, ha? Wala tayong kakainin kapag nagkataon. Pagkatapos mo, tulungan mo ako magsampay bago ka pumasok sa eskwelahan. Ay, ako, Nanay talaga. Oh, parang manok. Ha? Makapagsaing na nga. Saan ba yung gatangan? Ito. La 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 la. Psst, nene. Eh? Psst, ano yun? May sumisit-shit? Sino yun? Isabela! May tumatawag sa pangalan ko? Hindi. Guni-guni mo lang yan, Isabela. Isabela! Sino ba yun? Titingnan ko nga dito sa bintana silipin ko. Malalagot sa akin kung sino man siya. Sino kaya yan? Bulaga! Ay! Anak ka ng tatay mo. Si Raulo ka talaga, Adrian eh. Anong ginagawa mo dyan? Paano ka nakapasok sa gate? Nakabukas ang gate. Nakalimutan isara ni Aling Maring mo. Nakita ko galing sa labas. Bumili yata ng sabong panlaba. O ano naman ginagawa mo dito? Ha? Itatanong ko lang sana kung may assignment ka na sa physics. O ano naman? Bakit? Kung meron, mangungopia ka? Oo, sana eh. Uy. Pero ako na sasagot ng lunch, pati pamasahe mo papunta at pauwi. Nakalimutan ko kasing gumawa dahil naglaro ako ng online games kagabi. Dami mo pa sinasabi. Una, basta sagot mo yung pamasahe tsaka lunch ko, ha? Oh, promise, cross my heart. Hope to die. Bali, anong oras ako makakopy sa'yo? Mamaya na lang. Sabihin naman tayo papasok eh. At saka, Adrian, ano ka ba? Parehas naman tayo ng course at magkaklase tayo. Kaya sa school na lang. Oh, sige. Sabi mo eh. Oh, dito na ako ah. Mamaya na lang ulit. Isabela. Love you. Love you ko dyan. Che, sige na, umuwi ka na. Masasaing pa ako eh. Isabela! Ay, Sino ba kausap mo dyan? Napagsaing ka na ba? Bilisan mo na. Magsasampay pa tayo sa mga nilabang ko. Opo, Nay. Ginagawa ko na nga. Salamat ha. Dahil sa'yo, may assignment na ako sa physics. Galing mo talaga. Akalain mong nasagutan mo yung problem na yun? Ano ko ba? Dali-dali lang naman nun eh. Hindi ka lang talaga kikinig kay Mrs. Cruz. Paano ba naman kasi nakakaantok siya magturo tapos yung oras pa ng klase niya nakakaantok din. O sabihin mo, tamad ka. Puro online games yung nasa isip mo. Ano? Nasaan na yung pangako mong lunch? Ito na nga po, mahal na prinsesa. Papunta na nga po tayo sa kantin. Good! Very good! Ay, o nga pala. Magbabakasyon na ha? Kayo ba, uuwi sa probinsya? Hindi ko alam eh. Wala rin naman ako makakasama kung sakali. Alam mo namang both parents ko nasa ibang bansa. Busy sa pagtatrabaho. Sabagay. Kasi kami ni nanay, baka umuwi ulit sa Santa Nympha. Oh, Oo. taga Santa Nympha kayo? Oo. Saan kayo doon? Oo, sa may Ildefonso. Bakit? Akalain mo yun. Taga ron din kami. Talaga? At doon nakatirang kamag-anak ni Papa. Oo. Hindi kaya tinadhana talaga tayo, Isabela? Huh? Hindi kayo tinadhana. Hindi maaaring maging kayo. Mamatay ka. Mamatay ka. Sino yun? Parang may bumulong sa akin na hindi ko maunawaan ang ibig sabihin. Ano? Adrian, ano yung sabi mo? Ha? Wala. Parang nilamig lang ako.
Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Siya nga pala, mabalik ako sa usapan natin. Baka naman, pwede kong sumama sa inyo doon sa pag-uwi nyo. Ako naman sasagot ang pamasahe ko eh. Baka naman pwede mong pakiusapan si Aling Maring. Ha? Ewan ko lang. Try kong kausapin si nanay. Pakiusapan mo si Aling Maring mo. Huling alaala ko kasi sa Santa Ninfa, nung 6 years old pa lang ako eh. Ganun? Halos 1 dekada na at 2 taon na rin ang nakalilipas mula noon. Ni halos hindi ko nga matandaan ang itsura ng Santa Ninfa eh. Pati na rin ang pangalan at mukha ng mga kamag-anak ko. Naku paano ko makakauwi? Busy yung mga magulang mo sa katatrabaho. Nag-iisang anak ka pa pati. Yun na nga eh. Nakukuha ko nga luhot kung ano man ang gustuin ko. Pero hindi ko naman maramdaman ang pag-aalaga ng mga magulang ko. Diyos, nagdrama ka pa dyan? Okay, sige. Pakikiusapan ko si nanay kung pwede kang sumama sa bakasyon sa Santa Nifa. Pero, sandali di kita binibigyan ng assurance na papayag siya. O sige, pero please, kumbinsin mo si Aling Maring. Please, Isabela, please. Oo, una. Sige na, oo. Ibilisan mo na maglakad. Nagugutom na ako 30 minutes lang yung break natin. Kaya bilis. Ay, naku. Napakaalikabok mo na ibabaw ng aparador na ito. Ano ba naman ito? Bakit napakarami na kapatong? Ay, oo nga pala. Ito yung mga gamit ni nanay. Madala nga ito sa Santa Ninfa pagka-uwi namin sa bakasyon ni Isabela. Ay, Diyos ko! Kagulat naman. Ano ba ito? Album? Photo album? Kanino? Ang pamilya ni nanay? Ay, teka nga, makaupo muna dito sa may kama. Nakita tong mga lirawang nandito. Sino ito? Para yatang hindi ko kilala to baka malayong kamag-anak lang nila nanay. Pero nakapagtataka. Picture nila nanay ito na magkakapatid. Ito si Tia Sandra. Ito naman si Tio Alfonso. Tia Lucy. Katakataka. Sino naman itong babaeng to? Hindi ko siya kilala. Sino siya? Ay, sana pumayag si Aling Maring na makasama ko pa uwi ng Santa Ninfa. Nang sa gayon, mabibisita ko rin ang probinsya ni Papa. Sa tingin ko, pagkakataon na rin yun para makasama ko si Isabela ng matagal. Teka, kukunin ko nga picture ni Isabela nang mapagmasdan. Nang sa ganun, maging maganda man lang ang tulog ko. Eto, ganda talaga niya. Ang ganda-ganda niya sa larawang ito. Kailan ko kaya magiging nobya si Isabela? Bukas na bukas din. Aaminin ko nang nararamdaman ko sa kanya. Teka, naantok na ako. Makatulog na nga't maaga na naman ang pasok namin bukas. Ipagdarasal ko na sana pumayag si Isabela sa panliligaw na gagawin ko. Ikaw ang magbabayad sa kamambuyang kinuha nila sa akin. Oras na ng paghihiganti. Sino ka? Bakit mo ako sinasakal? Tigilan mo ako. Wag! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Wag! Panaginip lang pala. Sino babaeng yun? Bakit para yatang galit na galit siya sa akin? Oh, Diyos ko. Sana wag ko na muling mapanaginipan pa yun. Anong oras na ba? Mag-alas 12 lang pala. Makapagdasal nga muna. Magandang umaga, Miss Perez. Ang ganda mo naman.
Ganda tuloy ng umaga ko. Sus! Nambola pa tong si Mr. Trinidad. O ano? Ano na naman kailangan mo? Pangongopya ka na naman ng assignment, no? Grabe siya, oh. Ganyan lang ba ang tingin mo sa akin? Joke! Ito naman, masyado mo tampuhin. Eh bakit ba kasi sumabay ka sa akin ngayon? Dati naman, lagi mong kasama yung mga katropa mo. Napapansin ko nitong mga nagdaang araw. Ako na lang lagi sinasamahan mo. Bakit? Isabella, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano? Ano yun? Huwag mo sabihin mangungutang ka, wala akong pera. Hindi yun. O ano nga? Kasi Ano? alam ko naman na alam mo na may gusto ko sa'yo. Oh, Pero gusto kong gawing formal. no? Pwede pa kitang ligawan? Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo, Isabella, sigurado ko. Matagal ko nang gustong gawin ito. Nahihiya lang ako sa'yo at kay Aling Maring. Naku. Di ko alam yung dapat ko sabihin eh. Pasensya ka na ha. Di ko alam yung sasagot ko. Hello? Sino ito? Anak, ako ito, nanay mo. Ay, Nay! O ano ho, kumusta na kayo? Napatawag kayo? Ayos lang naman kami dito. O ikaw, kumusta na? Abay, inihintay ko kayo ng apo ko ha. Kailan kayo uwi? Ay, Nay, mga 1 o 2 linggo pa ho yata, bago ang bakasyon sa eskwela ni Isabela. Kailan ba yung eksaktong araw ng bakasyon niyang apo ko? Miss na miss ko na kayo Hayaan niyo ho, Nay. Tatanong ko ho mamaya pag uwi. Oy, sige ha. Balitaan mo ako ha. Tumawag ka naman anak. Kung hindi pa ako tatawag hindi pa kita makakausap. Pasensya na ho kayo, Nay. Medyo busy lang ho dahil ako lang ho nag-aasikaso dito sa bahay. Alam niyo naman, mula ho nang mamatay yung asawa ko, ako na lang ang siya nagtatrabaho. Idagdag pa ho yung gawaing bahay. Yung iniintindihan ko naman yun anak. O sige na. At baka magkaidakan pa tayo. Miss na miss ko na kayo ng apo ko. O, tawagan niyo ako, ha? Oo, Inay, makakaasa ho kayo. Ay, Inay, nga pala, may itatanong nga pala ako tungkol... Si Nanay, oo. Binaba agad yung telepono. May tatanong pa ako eh. Ano, Isabella? Tatanggapin mo ba ang panliligaw ko sa'yo? Kasi Adrian, nangako ako kay nanay na tatapusin ko muna yung pag-aaral ko bago ako makipag-nobyo. Hindi, basta hayaan mo lang ako manligaw. Kahit pagkatapos na nating mag-aral, saka mo ako sagutin. Promise, hindi kita mamadaliin na maging nobyo ako. Ay, hindi ko maipapangako sa'yo. Ganun ba? O sige, kung yan ang desisyon mo, nirespeto ko. Pero sana, mapag-isipan mo. Ayoko na kasing itago itong nararamdaman ko sa'yo eh. Ay, Kaya, aray. Bigla sumakit ang ulo ko. Yeah. Oo, ano ba? Ano, okay ka lang? Mukhang inaatake ka na naman ng vertigo ah. Oo nga eh. Salamat sa pagsalo mo sa akin, Adrian. Mukhang kailangan ko munang ipikit saglit yung... Teka, doon tayo. Halika, kapit. Okay. Dito. Maupo ka muna dito. Maya-maya, magsisimula ng ating klase sa first subject. Oo, magiging okay din naman siguro ako sa saglit na pagpikit ng mga mata ko. Oo, ayan, mukhang mawawala na rin itong hilo ko. Oh, no. Teka, sino yun? Ha? Sinong alin? Ayun no. Di mo pa nakikita? Yung babae dun sa likod ng mataas na halaman? Babae? Oo, nakatago siya dun sa mga mahahabang dahon, Adrian. Matalim ang titig niya sa akin. Wala naman ako nakikita. Hindi ko nakikita ang tinuturo mo. Ayun o, lumulutang siya. Ha? Duguan. Naagnas ang mukha. Nakaputing babae. Malapit na siya sa atin. Anong babae? Anong nakalutang? Huwag siya, Isabela.
Huwag siya. Ayan na siya, Adrian. Ha? Ayan na siya! Gising ka na pala. Kumusta pa pakiramdam mo? Nasaan ako? Nasa clinic? Ba't nandito ako? Ha? Huwag mo sabihin, hindi mo natatandaan ang nangyari. Bakit? Ano po ba nangyari? Hinimatay ka. Sabi ng kaibigan mo na nagdala sa iyo rito, inatake ka raw ng vertigo. May iniinom ka bang gamot para sa vertigo mo? Meron po, kaso ubos na kaya hindi na ako may inom. Dahil hindi naman ako madalas sumbungin. Sandali. Sinong kaibigan po nagdala sa akin dito? Sandali titingnan ko sa logbook. Ito. Si Adrian Trinidad. Ganun po ba? Oo. At sabi niya, papasok lang daw muna siya sa first subject niyo. Kapag break time, babalik daw siya rito. Para kumustahin ang lagay mo. Ang sweet nga nung kaibigan mo na yun eh. Tingin ko may gusto yun sa'yo. Pero teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Medyo. Pero hindi na tulad nung kanina. Kung ganoon, sa tingin ko, mamaya, pwede ka nang pumasok ng klase mo. Kung sa tingin mo, okay ka na. Bibigyan na lang kita ng gamot para sa hilo mo. Okay. Maraming salamat po. Walang anuman. O siya, diyan ka muna. Sige ho. Maraming salamat po uli. Okay, sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot dito sa number 2? Raise your hand. Isabela, sigurado kang okay ka na? Meron ba? Kaya mo na. Mag-usap tayo mamaya. May gusto lang akong makumpirma. Tapusan. Aba, Mamaya na. hindi nakikinig ang dalawang ito sa lecture ko Teka nga. Mr. Trinidad, Miss Perez, baka gusto niyo akong isali sa usapan ninyo. Ay, sorry po, ma'am. Hindi ako tumatanggap ng sorry. You two should listen dahil nagsasalita ako sa harap. Next time, makinig kayo kapag nagsasalita ang teacher ninyo sa harap. Uy, nakatulala ka na dyan. Ayos ka lang ba? Oo. Sorry Oh, okay lang ako, ito Adrian. ng kanin at paborito mong adobo. Thank you. Kumain ka para maging okay ka na. Nahihilo ka pa ba? Hindi na masyado. Kaya ko naman. Thank you ulit, Adrian. Hindi ka naman iba sa akin, Isabela. Teka nga pala. Di ba may sasabihin ka sa akin? Oo. Buti Ano yun? na paalala mo. Ano kasi, kanina, nung hinimatay ako, dahil lang ba yun sa hilo? Di ba may vertigo ka? Sigurado ka? Oo, bakit? May iba pa bang dahilan? Parang, Parang ano? Ano yung sabihin? Parang ano? yung naalala ko kasi, nung iupo mo ko sa bench, may nakita akong babae doon sa likod ng halaman. Nagtatago siya doon sa mahabang dahon. Tapos nakatingin siya ng matalim sa akin. Pero nang matumba ka, tuluyan ka nang nawala ng malay, Isabela. Sinubukan kitang akayin sa bench para mabuhat kita ng maayos papuntang klinik. Isa pa, wala naman ako nakitang babae doon. Hindi siya basta pangkaraniwang babae lang. Ha? Para siyang parang multo. Multo? Oo. At meron siya sinasabi sa akin bago ako nawala ng malay tao. Ano yun? Hindi ko matandaan yung lahat ng sinasabi niya eh. Ang natatandaan ko lang, yung sinabi niya na huwag siya, Isabela. Ha? Oo. Ang nakapagtataka pa doon, kilala niya ako. Alam niya ang pangalan ko. Tay, nandito na ako. Oy, anak, buti nakauwi ka na. Oo, ano po. Awa ka ng Diyos. O ano, kumusta araw mo?
Okay lang po, Nay. Inatake nga ako ng vertigo kanina pero dinala ako ni Adrian sa clinic. Pinagpahinga naman po ako ng nurse doon. Ay, ganun? Kumusta na pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Huwag ko kayo mag-alala, Nay. Okay na ako. Mabuti nga nasalo ako ni Adrian. Muntik na akong matumba. Ay, Kung hindi, baka nabagok na yung ulo ko sa simento. Diyos ko naman, anak. Abay, alagaan mo naman ang sarili mo. Buti nandiyan si Adrian. Nakatulong din yung madalas niyang pagbuntot sa iyo nitong mga nakaraang araw. Oo nga po eh. Ay, teka muna. Kumain ka na ba? Paghahanda kita. Salamat po, Nay. Ay, teka sandali. Ay, anak, oo nga pala tumawag yung lola mo kanina. Talaga? Anong sabi? Kumusta na si Lola? Ayun. Ayos lang daw siya. Kumusta tayo? Pinapatanong niya kung kailan tayo uuwi. Yan, sabi ko, hindi ko pa alam kung kailan ang bakasyon niyo sa eskwela. Talaga? Ay, naku, bukas na bukas so aalamin ko kung hanggang kailan yung huling araw ng klase namin. Sayang, hindi ko nakausap si Lolo, hindi ko siya nakumusta. Hayaan mo na, sinabi ko naman, ayos lang tayo dito. Wala, sige na, kumain ka na. Matanong ko lang, Oo. umiinom ka pa ba ng gamot mo? Bus na ho, nung isang buwan pa. Ay, Tsaka huwag mo kayong mag-alala. Hindi naman kasing tindi ng atake ko noon, yung sa ngayon. May kahit na ba hihintayin mo bang maging matindi pa yung nararamdaman mo? Nay, labas talaga itong adobo mo. Sarap. Isabela, iniibang mo usapan, nabobola ka eh. Hindi, totoo sinasabi ko, masarap yung adobo niyo. Tsaka pala, Nay, pwedeng magtanong, Ano ba yun? naniniwala ba kayo sa multo? Ano? Multo? Multo? Oo. Bakit ito naitanong? Sagutin niyo muna yung tanong ko kung naniniwala kayo. Kung hindi po, baka hindi rin kayo maniniwala sa sasabihin ko. Na ano naman? Abay, huwag mo sabihin nakakita ka ng multo. Oo, gano'n na nga ho. Sus! Imahinasyon mo lang yun, anak. Dala lang yan ang pagkahilo mo kanina. Ang mabuti pa, tapusin mo na yung pagkain mo para makapagpahinga na tayo. Ay, Diyos ko! Ay, ano ba yan? Kakagulat ang matupusang to. Shoo! Alis yan! Shoo! Shoo! Sino yung natatakot sa pusa? Hindi nga kayo takot sa multo, pero sa pusa naman, takot na takot kayo. Ay, Ano pwede ba yun? tigilan mo na nga ako, Isabela? Diyan ka lang nga, matutulog na ako. Ang bilis niyo talaga mag-change mode. Kanina, grabe yung pagiging caring. Ngayon naman, ang cold. Nga! Totoo kaya yung nakikita ko kanina? O baka naman tama si nanay. Produkto lang yun ng imagination ko. Siguro nga, guni-guni ko lang yun. Ay, naku, mabango na nga muna ako. Di ako makatulog Oras na ba? Tingnan ko nga sa ala. Uy, magka-alas 12 na pala. Bakit naman napaka-alinsangan ng panahon? Teka nga't bubuksan ko yung kurtina ng bintana ko. Konti. Isabela. Wag siya. Wag siya. Babaeng multo. Nasa labas. Malapit sa gate. Huwag siya, Isabela. Huwag siya. Papatayin ko siya. Tigilan mo ako. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Lumayas ka! Isabela! Isabela, gising! Nananaginip ka, anak. Gising! Uy! Ay, nakita ko na naman siya. Ang babaeng multo. Ay, natatakot ako. O nagagalit siya sa akin. Hindi ko alam ang dahilan. Naku, anak, umaga na. Isang masamang bangungot lang yon. Hindi ka niya masasaktan. Ay, Nay. Natatakot ako. Dahil palagi niyang sinasabi yung salitang huwag. Para magpinipigilan niya akong gawin ang isang bagay. Oh, hala, sige na. Umalma ka, anak. Tama na, tala. Panaginip lang yun. Kanina ka pa walang kibo Hindi ako okay, Adrian. At hindi ako magiging okay. Hanggat hindi ako tinatantanan ng babaeng multo na yun. Sino bang babaeng multong tinutukoy mo? Ewan ko, hindi ko alam.
Wala akong idea. Basta ang alam ko, pinipigilan niya ako sa isang bagay na hindi ko naman alam kung ano. Una ko siyang nakita nung mahimatay ako. Pero ngayon, pati sa panaginip ko, nagpapakita rin siya. Ano? Oo. Alam mo bang nung nakaraang gabi, may babaeng multo rin na nagpakita sa akin sa panaginip. Sinakal niya ako ng ubod ng higpit. Buti na lang, nagising kagad ako kaya nakawala ako mula ron. Dahil kung hindi, baka namatay na ako. Okay, class. Bukas ang huling araw ng klase ninyo ngayong semestre. Ngayon pa lang binabati ko na kayo dahil sa wakas, ang lahat ng pagod ninyo ay nagbunga na. At sa susunod na taon, second year college na kayo. Yay! Last na natin bukas! Isabela, maaari ba akong sumama sa iyo sa bahay niyo? Bakit naman, Adrian? Natatandaan mo yung sinabi ko sa iyo na kung pwede, sumama ako sa inyong magbakasyon papuntang Santa Ninfa. Oh, Gusto ko sanang formal na magpaalam kay Aling Maring sa nanay mo. Total, sabi naman ni Mrs. Cruz bukas ay huling araw na ng pasok natin. pwede naman na ako na lang yung magsabi bakit kailangan mo pang pumunta? Basta, iba pa rin kasi kung ako mismong magpapaalam kaysa sa sasabihin mo lang, hindi ba? Bahala ko. Pero, nakay nanay pa rin naman ang desisyon. Oo, alam ko naman yun. Tay, dito na po ako. Manyo po. Kawan ka ng Diyos, anak. Kasama ko nga po pala si Adrian. Meron daw siya sasabihin sa inyo. Ganun ba? Oo. Oh, ano ba yun, iho? Magandang gabi ho, Aling Maring. Gandang gabi naman. Gusto ko lang ho sana kayong tanungin kung maaari ho akong sumabay sa inyo papunta sa Santa Ninfa sa darating na bakasyon. Bakit naman, iho? Kung hindi pa po nababanggit sa inyo ni Isabela, taga Santa Ninfa rin ako. Gaya ninyo. At taga El Deponso rin pong kamag-anak ng papa ko. Ganun ba? Kalain mo nga naman, oo. Magkaparehas pala tayo ng probinsya. Siya. Alam niyo na ba kung kailan ang bakasyon niyo? Oo, bukas unay, Biyernes. Huling araw ng pasok namin sa school, sabi ni Mrs. Cruz. Kung gayon sa makalawa din, maganda tayo para pumunta ng probinsya. Aling Maring, mayroon po sana akong gustong sabihin. Ano ba yun, Adrian? Isa ko talaga sa mga pakay ko sa pagpunta ko rito ay para formal na magpaalam sa inyo. Magpaalam? Para saan? Gusto kong formal na magpaalam sa inyo na naliligawan ko si Isabela. Adrian? Ano ka mo, iho? Gusto kong ligawan ng anak nyo. Matagal na po akong may nararamdaman para kay Isabela. At sa tingin ko po, ngayon na ang tamang panahon para magpaalam. Ano ka ba? Akala ko kaya ka lang pupunta sa bahay kagabi para magpaalam kay nanay. Nasasabay kang umuwi sa probinsya. Yung pala, may iba ka pang pakay. Isabela, ayoko na kasing patagalin itong nararamdaman ko para sa'yo. Gusto ko maging opisyal na tayo. Alam mo, sa totoo lang, gusto rin naman kita. Oo. Pero matagal na yun, ha? Pero, hindi ko alam. Parang, merong pumipigil sa akin sa nararamdaman ko para sa'yo. Okay, class, listen. Una sa lahat, gusto ko magpaalam sa inyo dahil ngayon ang huling araw ng klase natin. Sana sa pagtuntong ninyo sa second year college ay mas maging masipag kayo at mas gagalingan nyo pa, okay? Yes, ma'am. Okay, o tara, picture muna tayo bago tayo maghiwa-hiwalay sa taong ito. Group picture. Ayun. Huwag niyo takpan si ma'am. Ay, sa wakas. Nakabalik din tayo ng Santa Ninfa. O, Isabela, Adrian, ano ba hinihintay niyo?
Bit-bitin nyo na yung mga gamit nyo at maglakad na tayo. Malapit na rito ang bahay ng nanay ko eh. O ikaw, Adrian, sino ba mga kamag-anak mo rito? Yun na akong nakalimutan kong itanong kay Papa eh. Kung saan malapit dito ang mga kamag-anakan niya. Kung gayon, total, kasama ka na rin namin. O bakit hindi ka na lang muna tumuloy sa bahay ng nanay ko? Sa lola ni Isabela. Ayos lang po ba yun sa inyo? Oo naman. Bakit hindi? Hindi ka na iba sa amin. Salamat po, Aling Maring. At saka doon sa tanong mo sa akin na isang araw, sige, pinapayagan na kitang manligaw sa anak ko si Isabela. Ay, Nay? Ay, pinag-isipan ko rin naman ito at nakikita ko naman sincero ka sa nararamdaman mo para sa anak ko. Tsaka isa pa, matagal na kayo magkakilala. Kaya tsaka kung magiging mabuti ang kalagayan niya sa'yo kung sakaling maging magnobyo kayo. Yun naman kung papayag tong anak ko. Ay, pumapayag po ako, Nay. Sa katunayan nga, gusto ko rin naman si Adrian. Maraming salamat po. Hindi ko kayo bibiguin. Ipinapangako ko pong hindi ako gagawa ng kahit na anumang eksasama ng loob ninyo, lalong-lalo na nitong si Isabela. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, ako makakatapat mo. Nay! Inay, narito na ako kami. Ay, naku! Ang anak ko narito na pala kayo. Oy, kumusta na kayo? Oh, Isabela, apo na kayo, gandang bata nito nga po ko talagang... Abay, syempre ho. Kanina po ho ba magmamana? Di ho sa Ay, nanay. naku, magtigay ka nga dyan, Maring. Walang ibang pagmamanaan ng apo kong ito, kundi sa lola lang. Si nanay yun. Mahal po, Lola. Huwag na po kayong mag-away ni Nanay. Parehas pong nakuha sa inyo kagandahan na meron ako. Yan naman ang gusto ko sa iyo, apo. Hindi ka nagsisinungaling. Mano po, Lola? Oy, sino naman yung lalaking ire? Pagkagwapo. Pagkakisig naman, Inay siya ho si Adrian, maliligaw ho ni Isabela. Sumama ho siya dito sa Santa Ninfa para bisitahan din ng mga kamag-anak ng papa niya. Oo. Pero hindi naman niya naitanong kung saan eksakto dito sa San Ildefonso. Kaya sinabi ko po na dito na lang muna siya tumuloy sa Ay, atin. ganun ba? Uy, kagaling talagang pumili ng apo ko nang maliligaw sa kanya. Ay, Lola naman. O bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Oy, iho, siguraduhin mong hindi mo sasaktan ng apo ko, ha? Ay kung hindi, ako makakabangga mo. Matanda lang ako, pero malakas pa ako. Makakaasa po kayong hindi ko sasaktan ng maganda niyong apo. Dapat lang! Ay, teka, tama na muna yung kwentuhan. Doon na tayo sa kusina at lumalamig yung pagkain na inihanda ko. Biyo! Pakidala mo naman yung mga gamit nila sa kwarto. Apo, Nanay Lita! Ano bang hinihintay nyo? Tara na! Alam mo ba, nung pinanganak si Isabela, kamukhang kamukha niya ang Tia Helena. Lalo na ngayong dalaga na siya. Sayang nga lamang at nawala ng maaga ang Tia. Sa pagkakaalam ko kasing edad mo rin siya nung mawala. Tia Helena ho? Oo. Inay, sino yun? Bakit parang hindi naman ho nyo nabanggit sa akin yun? Oo, hindi ko nabanggit yun dahil nga ayaw nang banggitin ng lolo mo ang pangalan ng kapatid niya. Ay, may kapatid ho pala si Lolo? Oo, dalawa sila. Yun nga si Tia Helena ko, ang isa pa. Dating nag-aalaga sa amin yun nung nagtatrabaho nanay ko sa ibang bansa. May larawan pa nga kami nung kasama yung mga kapatid ko, ang tito-tita mo. Ay, hindi ko na nga lamang malaman kung sila'y nasaan. Ganun ho ba? Oo. Ay, o nga pala, teka Nay. Dahil nabanggit mo yung tungkol sa larawan, meron pala ako ipapakita sa'yo. Saglit lang ho Kukunin ko sa magamit na dala ko. Sige, kunin mo. Patingin ako. Kayo dyan, Iha. Iha. Hindi ba masarap ang luto ko? Kumain kayo na kumain, ha? Kahit ano dyan. May apritada, may tiyado, adobo. Kailan na kain? Okay na ho ako, Lola. Nabigla yata ako sa pagkain kaya sumakit kagad ang tiyan ko sa kabusugan. Nahiya ko lang Hindi ikaw, Iha, kain ka na kain. Lola, ang dami ko nang nakain.
Ang sarap niyo pala talagang magluto. Mana sa inyo, Sinay, pagdating sa pagluluto. Sus, binula mo pa si Lola. O, hindi totoo sinasabi ko, no? Oo, tama na yan, ha? Baka mamaya magkapikunan pa kayong dalawa dyan. Kapag nagliligawan pa naman mahirap magbate kapag nagkakapikunan. Nay? Nay, eto ho. Yung larawan ng sinasabi ko. O siya, maupo ka rito at patingin ako. Ay, teka, susuot ko muna yung salamin ko. Baka hindi ko makita ng malinaw ang larawang yan. Eto ho, inayo. Sino bang mga ito? Oy, kami ito ba? Ay, ito yung sinasabi kong larawan sa'yo. Binabantayan kami ni Tita Helena dito nang maisipan ni tatay na kuhanan kami ng litrato at gamit yung kanyang kamera. Inay, sandali ho. Oh, Nagtataka lang ako. ano? Bakit hindi niyo po nabanggit sa akin ang pangalan ni Lola Helena noon? Kasi namatay siya sa hindi magandang paraan. Ginahasa. Abay, nung binuhat nila yung ataule para ihatid sa kanyang huling hantungan ay napakabigat. Huh? Ang sabi, senyalis daw yon na hindi pa ito handang mamatay. Kaya ayaw ni tatay pag-usapan o banggitin ang pangalan ng kapatid niya. Para raw hindi mahirapang makaalis ang kaluluwa ni Tia Helena sa mundo. Naku. Kaya simula noon, hindi na namin binabanggit ang pangalan niya. Ngayon na lang uli. Pwede ko bang tingnan ng larawan, Lola? Ay, oo naman na po. Eto, tingnan mo. Siya? Ang Lola Helena? Siya! Siya ang multo nagpapakita sa akin. Maaari ko ba tingnan, Isabela? Oo. Hindi maaari ito. Imposible. Siya rin ang babaeng multo na nagtangka sa buhay ko ilang gabi nang nakalilipas. Ano? Oo. Anak? Hoy, bakit nandito ka pa sa balkonahe? Bakit hindi ka ba natutulog? Mag-aalas 9 na ng gabi. Ay, iniisip ko kasi, Nay, Oh. bakit ako minumulto ng Lola Helena? Anong kasalanan ko sa kanya? At parang lagi siyang galit tuwing makikita ko. Ganon din po kay Adrian. Ano kaya ang meron? Natitiyak mo ba talagang ang Lola Helena mo ang nagpapakita sa iyo, anak? Oo, Nay, sigurado ko siya yun. Ang tanging hindi ko lang maintindihan, bakit siya nagagalit sa akin? Oh, si Adrian yun na! Nay, punta natin sa kwarto. Baka kung napaano siya. Adrian! Adrian! Ano nangyayari sa'yo? Adrian! Adrian! Buksan mo ang pinto! Inay! Inay, nasaan ba susi ng kwartong to? Bakit ba? Bakit? Ano nangyayari? Nakakarinig ako ng kalabugan dito, ha? Lola, si Adrian po. Nasa tiyak na kapahamakan. Ano? Bakit? Layuan mo ako. Lumayo ka sa akin. Kampon ng dilim. Layuan mo ako sa ngalan ng Panginoon. Bago mo maging nobya si Isabela, ay papatayin mo na kita. Pahihirapan kita ng paunti-unti, gaya ng ginawa nila sa akin. Mga hayop kayo. Ngayong nakabalik ang kaluluwa ko, matagal akong naghintay sa aking paghihiganti. Oras na para kitlin ang buhay mo! Sinasabi mo, hindi kita naintindihan. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Wala. Wala nga. Pero ang mga kaanak mo, meron. At ikaw ang magbabayad sa kasalanan ginawa nila. Paano? Kung hindi mo naiintindihan, ay oras na para ipaalam ko sa'yo. Wag! Parawan niyo na! Huwag niyo gawin sa akin to! Pagkain namin! Huwag ka na magtago! Kahit saan ka magpunta, wahangin ka namin! Wag! Sumuko ka na! Wag! Parawan niyo na! Wag!
Saan na kami? Bumalik ka! Huwag Mang Teryo, parawan niyo naman! Saglit lang ito. Magugustuhan mo rin. Bango-bango. Alam mo, matagal ko nang gustong tikman ko yung mapuputi ng katawan at mapupula kong lapis. Tama na! Tama na! Tandaan mo to! Kapag nawala ako dahil sa kagagawa ninyo, babalik ako para patayin at pagbayarin ang isa sa mga magiging salinlain ninyo! Ano ka palang babae ka? Hindi, ito ang sumpa mo sa akin, ulul! Ayun ka! Ano ka pa naman, Insan? Pagkakatapos ko, ikaw naman! Nananabit na ako eh. Oo, Insan, ito na! Standby ka lang! Diyan ka muna! Ayun kayo. Hintayin ninyo ang pagbabalik ko at ang aking paghihiganti. Tapos ka na ba? Isang tutut. Takal gusto ko ba? Insan! Tapos na ako! Dali, ikaw naman! Sa wakas. Andiyan ako, Elena. Ipatitikim ko sa iyo ang langit. Ang walang kasing sarap na langit. Matapos nila akong babuyin, ninakaw din nila ang karapatan kong mabuhay. Nang mamatay ako, ay hindi sila napatawan ng kaparusahan dahil mayor ng bayang ito ang tatay ng hayop na si Teryo. At ang kapatid niyang babae ay anak ng ama mo! Pero hindi ko kasalanan ng kasalanan ni Lolo Teryo at Lolo Arturo. Kasalanan mo! Hindi. Kasalanan mo! Dahil kadugo mo ang mga hayop na yon! Adrian! Isabela, tulungan niyo ako. Aling Maring, Lola Lolita. Ang Tia Helena! Ang multo ni Tia Helena! Nakalutang sa hangin! Nakaagnos ng kanyang mukha! At nakakatakot ang itsura niya! Ay, Diyos ko po! Tama na! Tigilan niyo na kami, Lola Helena! Isa ka pa, Isabela. Huwag kang makialam. Nasa dugo ng lalaki ito ang pagiging masama. Kaya't nararapat lamang na habang maaga pa, ay mawala na rin siya at hindi na lumalim pang nararamdaman mo para sa kanya. Paano naging masama si Adrian? Mabuti siyang tao, Lola Helena. Mabuti siyang tao. Hindi, Isabela. Ang Lolo Teryo at Lolo Arturo niya ang dahilan kung bakit ako nawala sa mundo. Sila ang gumahasa at pumatay sa akin. Masama ang lahing pinanggalingan niya, Isabela. Masama! Hindi pagbabayaran ni Adrian ang kasalanan na ginawa ng kanyang Lolo Teryo at Lolo Arturo. Hindi rin mababayaran ang kasalanan ng isa pang kasalanan, Lola Helena. Kaya kung papatayin mo siya, wala rin ito magiging saysay. Hindi ako makapapayag. Nung mamatay ako, ay wala pang sapat na lakas ang aking kaluluwa para maghiganti. Namatay si Teryo at si Arturo nang hindi na ibibigay ang hustisya na dapat kong makamit. Ngayon ang tamang oras, Isabela. Papatayin ko si Adrian. Papatayin ko siya. Mamatay ka, Adrian! Mamatay ka! Huwag mong sakalin. Parang awa mo na, huwag. Tama na! Hindi! Anak! Diyak! Tia Helena, tama na! Walang kasalanan ng bata sa ginawa ng kanyang kaanak! Isa ka pa, Lita! Isa ka pa! Lola Lita!
Anong nangyayari dito? Anong... Ha? Multo! Multo! Mio! Tawagin mo si Father Ben. Tawagin mo siya! Dali! Lita. Lola Lita. Nandito... Oh, Panginoon. Gabayan niyo kami. Isang mapaghiganting multo. Kitang-kita kong galit sa kanyang mga mata. Father Ben, tulungan niyo kami. Hindi niyo ako kaya. Hindi! Panginoon kong Diyos, ipagkaloob mo sa akin ang iyong maluwalhating kapangyarihan sa pagkakataong ito. Hindi! Hindi ako papayag! Tulungan niyo ako. Adrian! Tulungan ninyo kong palayasin ang kaluluwang mapaghiganti. Ikaw ang siyang makapagpapalaya sa masasamang espiritu. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hindi ako alis! Panginoon, Ama naming makapangyarihan, humihingi ako ng lakas upang mapalayas ang mapaghiganting espiritu na ito sa matamis ninyong pangalan. Amen! Hindi! Hindi ako aalis! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tapos ang aking paghihiganti! Babalik ako! Hindi pa ako tapos! Hindi! Adrian! Adrian! Isabela. Wala na siya, Adrian. Tapos na. Hindi ko akalain. Gagawin niyo ng Tia Helena. At sa iyo pang walang kasalanan. Oh, Adrian, uminom ka ng tubig. At na maging maluwag ang iyong paghinga. Salamat po, Aling Marie. Father Ben, Kuya Mio, salamat sa inyong lahat. Iho, suotin mo ang rosaryo ito, para palagi kang gabayan ng ating Panginoon. Huwag ka rin makalilimot na magdasal. Dahil tanging ang Panginoon lang ang maaari nating malapitan sa mga ganong klase ng sitwasyon. Salamat po, Father. Lola Lita, Ay, mag-iingat din kayo lagi dito. opo. Ito ang holy water. Maaari niyong isabo yan sa buong bahay. Makatutulong po yan upang mawala ang bawat masasamang kaluluwa rito. At salamat, maraming salamat, Father Ben. Lalo na sa mabilis mong pagdating. Talagang maaasahan kita. Walang anuman ho yun. Paano ho? Mauna na ako. Bio, bantayan mong mabuti sina Lola Lita. Makakaasa ho kayo, Father. Ihatid ko na ho kayo palabas. Mabuti na lang. Napaalis na ang multo ni Tia Helena. Buti na lang hindi natuloy ang masama niyang binabala. Magandang umaga, Pogi. Mas maganda ka pa sa umaga, Isabela. Alam ko naman yun eh. Pero teka, maiba ako. Kumusta ka? Matapos ng nakaraang gabi. Okay na ako. Medyo masakit pa ang leeg ko pero may sapat na akong lakas para magpatuloy muli. Isa pa, sinuot ko na rin ang rosary na ibinigay ni Father Ben in case of emergency. Pero huwag mo lang basta isuot yan ha. Magrosaryo ka palagi. Grabe, no? Grabe yung pinagdaanan mo. Natin? Akalain mo? May mga sikreto pala tayong malalaman sa pag-uwi natin dito sa Santa Nifa. Tsaka isa pa ang liit ng mundo. Dahil sa dinami-dami ng pwedeng pagtagpuin. Tayo pa. Bukod doon, nasagot na rin kung bakit gano'n na lang ang galit sa akin ni Lola Helena. Pati na rin sa'yo. Yun ay dahil kamag-anak mo pala
ang sumalbahi sa kanya. Kaya nga eh. Pero sana, huwag magbagong tingin mo sa akin. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi ako magiging kagaya ni na Lolo Terio at Lolo Arturo. Ni minsan, hindi sumagi sa isipan ko na salbahihin ang sinumang babae. Ano ka ba? Alam ko naman na hindi mo kayang gawin yun, ano? Oo, minsan, may pagkaloko-loko ka. Pero alam ko naman na hindi aabot sa ganung punto. Alam mo, sa totoo lang, naawa din ako kay Lola Helena. Dama kong galit na nararamdaman niya. Kung bakit kasi ginawa yun ng dalawa sa mga kaanak ko eh. Ako rin naman eh. Naaawa kay Lola Helena. Walang sinamang tao ang gugustuhin na mawala sila sa mundo sa hindi magandang paraan.